Sa puntong ito, atin po naman kausapin live si Senator Antonio Trillanes IV. Magandang gabi po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Mel. Sir, kanina po nakausap namin si Senate President Juan Ponce Enrile. At siyempre, patuloy siyempre, ang medyo mainit pa ang ulo ni Senate President Enrile sa inyo, sa nangyari kanina. Una muna para malaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang tunay na dahilan? Bakit kayo nag-walk out sa pagdinig kanina? Ganito po yan, kanina nag-privilege speech po ako announcing na nawalan na ako ng trust and confidence sa liderato ni Senate President Enrile at lilipat na ako sa minority. Ang sinasabi kong reason po dito ay itong pagsagasa nitong paghati ng probinsya ng Camarines Sur. Alam niyo po, itong bill na ito, hahatiin yung probinsya ng dalawa para lang mabigyan ng pwesto yung mga three-term na congressmen. Sabi ko, hindi yan ang dahilan na paghahati ng probinsya at ano ang kapakinabang ng mga kababayan natin dyan. So, apparently, wala siyang pakialam, di sinasagasa lang niya sa amin, He was rushing this bill. At naghahanap po kami ng dahilan kasi hindi naman siya taga Camarines Sur, Wala namang clamor, wala naman tayong nababalitaan na nangangamatay ng mga tao sa Camsur at kailangan hatiin na. So, naghahanap tayo ng dahilan. So, finally, lumabas po yung dahilan dun sa news article ng Philippine Star September 6 na sinasabing tumawag mismo si GMA, si former President GMA, kay Senator Enrile para ipasa sa lalong madaling panahon itong bill na ito. So siguro dahil ando doon yung anak ni GMA sa Camsur, so yun po ang dahilan. So sa akin, hindi pwedeng yung Senate President mo ay nape-pressure nung ni GMA of all people. So alam niyo naman kung saan ako nanggaling, Ngayon nakita ko yung kasabwatan na ganyan at hindi naman dinenay ni Senator Enrile. So wala na akong tiwala, Kasi in the future ko imbestigahan ngayon ulit si GMA, baka mamaniobrehin ito ni Senator Enrile. So hindi pwede yan. Sir, pakilinaw din ano ba papel ninyo dun sa negosasyon sa China, dun sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Sapagkat sabi po, hindi pa kaya ito na bypass si Secretary Del Rosario at hindi daw po kayo nagpaalam sa Senado, Senator? Unang-una, hindi ko po obligasyon na magpaalam sa Senate President kasi I did this in my capacity as a citizen of the Republic na kailangan to help diffuse the tension dito sa West Philippine Sea. So ganito nga po, sometime in May, nagkakausap po kami ni Executive Secretary Ochoa na iba't ibang issue at lumabas yung issue ng Scarborough kasi nung time na yon napakainit po ng sitwasyon, mahigit 80 barko ang nasa Scarborough at namang problema sila na baka lalong lumala ito. So nagtanong siya, baka may kakilala ka, baka pwedeng patulong. So sabi ko, titignan natin kasi last year nag-official visit po ako doon. So sabi ko, i-revive natin yung channel. So eventually, sabi ko, before I move, hihingi ka na lang ng authorization from the President. So after that, sinimulan ko na po. So from May, ganun pong sitwasyon, I worked quietly Hindi po ako nagpapamedya rito. Nung natapos ko yung trabaho ko ng mga July, August, wala ko yung narinig po sa akin pero nagawa po namin yung trabaho. Wala na pong barko sa Scarborough at ang importante rito, wala po tayong ibinigay o binentang teritoryo. So in fact, pati yung saging natin na napa-admit natin at marami pong nakuha ang Pilipinas. So I feel na ginawa ko po yung trabaho ko para sa ating bayan at yun nga, may authorization ng Presidente. Pero ito pong I'm not here to grab credit, Kasi ito pong nangyari is this. Una-una, wala po kaming hidwaan ni Secretary Del Rosario. Yung foreign policy po natin nanggagaling lang mismo sa Presidente at sa DFA. Ako po, ito lang ang task ko, itong
de-escalate ng situation. And I believe we have done that. At itong situation natin ngayon na medyo mapayapa na, at saka yung mga kababayan natin sa China, hindi na sila naharas. So, ito po ay resulta ng collective effort ng lahat pong involved. Kasama na po dyan yung DFA. So, ganun po yan. At Pero, Senator, of course, lahat po nito, lahat ng desisyon are coming from the President. So, full credit should be given to the President for resolving the crisis. Pero Senator, paano kayo mapapaliwanag yung mga binasa ni Senator Enrile, yung mga notes ikanya ni Ambassador Brady, na parang hindi yung maganda nandun na sinaraan nyo daw yung mga opisyal ng Pilipinas sa China, tinawag nyo daw na treason, merong ginawang treason si Secretary Del Rosario, at kung ano-ano pa yung binasa kanina Senator Trillanes. Unang-una po, ito hong binabasa ni kung totoo man yan, is state secret yan. May batas po tayo na bawal mag-divulge niyan. Kahit Senate President ka, hindi ka pwedeng exempted dyan. So siguro nakalimutan lang ni Senator Enrile yung batas niya. Pero sa akin, kung basahin nyo man yan, makakuha kayo ng kopya kasi ini-interpret niya In fact, sana nga binasa na lang niya ng tuluyan at makikita niya na walang masama doon sa ginawa natin. Kasi look at where we are now, wala tayong ibinigay kahit na 1 inch of territory. Tapos na-achieve natin yung relative peace that we have now. So, ano hong problema sa akin? Kung meron siya nakitang problema, siya yung abogado, kasuhan niya ako. At kasi lahat po ng ginalaw ko diyan, inapruban po ng presidente. Yun sinasabi niyang sinisiraan ko yung mga opisyal, ang binabasa niya yung notes ni Ambassador Brady So, alam niyo, inconsistent, So, anyway, ang bottom line dito, look at the situation now. Ginawa natin yung pinagagawa sa atin. May authority tayo ng presidente at wala po tayong ibinigay na kapalit. Where do you go from here, Senator Trillanes? So I will continue to perform my duties as a Senator of the Republic at makakaasa po ang kababayan natin na susunod na palulusutan ako ng ganitong bill na hahatiin ng probinsya alang-alang lang sa mga politiko, lalong-lalo na kay GMA, hindi ho natin papayagan yan at titindigan po natin. Ganun na lang ho ba, Senator? Wala na ho ba kayong kanaisan na ma-resolve itong problemang ito, sir? Ganito po, what happened was a normal course dito sa Senado. Pwede kang lumipat pagka wala ka ng gana dun sa liderato, lipat ka ng minorya. Pero hindi naman ho kami mag-rumble dito, mag-wrestling. Tinuruan naman po tayo na gumalang sa nakakatanda. Pero pagka mga usapan ng nakakayurak na ng karapatan ng tao at disadvantageous sa ating mamamayan, kailangan pong i-set aside natin yun at titindig po tayo. Last question, sir. Naalala ko totoo ba yung sinigawan daw ninyo si Ambassador Brady? Kaya daw na heart attack yung ambassador, Senator? Kanina ho, binabasa nila yung notes na nagkwekwentuhan daw kami. Tapos, in fact, dun sa embassy sa Beijing, nagpa-lunch po si Ambassador Brady sa amin. May mga testigo po ako dyan. So, yung mga ganyang it's very sad. Actually, andyan pa naman si Ambassador Brady. Pwede niyang tanungin, We had a very informative meeting at kung totoo yun sinasabi, wala naman sinasabi doon na sinigawan ako ni... Wala akong ganun So, they need to get their stories right. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Senator Antonio Trillanes IV. Magandang gabi po. Magandang gabi po.